Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening and Happy New Year! Unang Wednesday sa buwan ng Enero. Kumusta po? Yes, Happy New Year to all, and I hope all of you are in good health and good condition. Yes, sana nga po wag nating kakaligtaan na i-prioritize ang ating kalusugan ngayong 2026 at sana naman ay okay sa all right ang ating mga kababayan. Ngayong gabi ito, Doc, pag-uusapan po natin wake up stroke. Ano po ba ibig sabihin nito pag sinabi nating wake up stroke? Yes, no? So ito ho yung early morning na stroke. Di ho ba? Yung sa madaling araw na i-stroke. Kasi ho, maraming changes, body changes at sa madaling araw na nakaka-trigger ho ng bara or bleeding, especially sa taong high risk factor. And also, nangyayari ito habang tulog ang tao at napapansin na lang paggising. So, natulog ka, okay ka, pero paggising mo, na-stroke ka na pala. So, anong itsura sa totoong buhay ng mga ganitong tao, no? So, paggising mo, biglang hindi mo na maigalaw, kalahati ng katawan mo. Yung pasyente ko kanina, paggising niya, hindi niya na maigalaw yung paa, hindi niya na maisuot doon sa tsinelas niya, and baluktot ang bibig, so slurred speech, hindi pantay yung pisngi, hirap magsalita, no? Manhid o mahina yung kabilang braso or paa. Posible pala yun, no, Do? Kahit natutulog tayo na okay yung ating pangangatawan, pagising natin may pagbabago na. Oo. Kaya mag-check ho kayo ng BP bago kayo matulog. Kasi kung matutulog pa lang kayo, mataas na BP nyo, o ilang oras kayong matutulog, hindi ba? So, kailangan ho, matutulog kayo ng normal ang BP ninyo to prevent wake-up stroke. Ayun, importante pala na nag-check rin pala ng BP bago matulog, ano? Kadalasan kasi, Dok, nagiging alitan pa yan ng mga senior natin, di ba? Na matutulog na lang, magbi-BP pa. And usually, ang pasyente, pag nakainom na sila ng maintenance nila in the morning, wala na silang pakialam, hindi na sila nagme-measure, kumbaga tiwala na sila na protected na sila the whole day. So, ganun lang, actually, they do not monitor anymore the whole day kung ang BP is okay. Is that also the reason, Doc, kung bakit nga po delikado ang wake-up stroke? Dahil matutulog tayo, akala natin normal ang lahat, okay naman tayo, pero pagising natin, boom, 'di ba? Ayun, na-stroke na pala. So, kaya delikado ang wake-up stroke kasi hindi mo alam kung anong oras eksaktong nagsimula. And dahil hindi tiyak ang oras, madalas hindi pwedeng bigyan ng clot booster. Kasi pagka yung alam mo, ba 1 oras, 2 oras pa lang, pwede kang magbigay ng clot booster. Kaso, kung matagal na, hindi na rin re-reverse. So, mas high ang risk ng mga permanent disability. And bakit nga ba sa madaling araw nangyayari ito? Kasi ang BP natin nagsa-surge paggising. So tumataas, biglang taas paggising. Mas malapot to ang dugo natin sa madaling araw. Usually dehydrated kasi ang tao. And mas active ang clotting factor, no? Especially factor number 7. Fragile lang ugat dahil sa oxidative stress. So yan ho yung mga factors. Pero ano nga po ba, Dok, yung kadalasang dahilan nga rin, kung bakit nga po ba nagkakaroon ng early morning stroke or yung tinatawag nating wake up stroke? Okay. So, kadalasan sa mga causes, yun nga yung surge ng morning blood pressure. So, around 4 to 8 a.m., ang body ho kasi natin nagre-release ng cortisol and adrenaline. Cortisol is what? Stress hormone. Kahit hindi ka nai-stress, sa madaling araw, nagre-release tayo ng cortisol. So, nagkukos yan ng sudden spike sa BP. At kung yung ugat o arteries dati nang masikip dahil high blood nga siya So, ang mangyayari, either hemorrhagic
stroke, so bleeding, or forming a clot. So that is why many patients are found with stroke upon waking. And yun nga, ang blood natin is mas malapot to in the morning. So it is one of the reason is yung overnight dehydration natin. So, di ba, wala kang inom simula nang matulog ka hanggang gumising ka. So, increase ang platelet stickiness. So, yung mga platelets ho natin, which is responsible for clotting, mas dikit-dikit ho sila. No? So, pag dikit-dikit o kakaroon ng platelet aggregation, mas higher ang blood viscosity, syempre. So, resulta ho, yung mga clots, mas malakas ho ang tendency mag-form tayo ng mga clots o bara. And also, reduce din ho ang blood flow during sleeping. So, ang puso at circulation, slow down yan. Kasi wala kang ginagawa nakahiga ka lang, tulog ka without moving. At kung may partial blockage sa brain, yung flow mas magdadrop pa below critical level. So, pag ang BP nag-search on waking, yung plaque ho o bara can break, no? And low oxygen din tayo at night. So, common yan sa mga may sleep apnea, yung humihinto-hinto ang paghinga, no? Pagkatulog. Common din yan sa elderly, smoker, obese patient. And syempre, pag low oxygen, magpo-cause siya ng vessel inflammation, clot activation, and arrhythmias, causing embolic stroke. And ayan, yung mga nakaka-miss out to ng gamot, halimbawa, twice a day yung pang-high blood nila, nakalimutan inumin yung panggabi dahil antok na. So, ayun ho, no? Kasi yung pang-umaga yung gamot, lapse na ho pagdating ng gabi. So, ibig sabihin, mataas na ho uli ang BP nyo noon. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago kayo matulog, mag-check kayo ng BP. So, kailangan, bago kayo matulog, normal ang BP ninyo. Kasi nga, marami hong nai-stroke sa madaling araw. No? Okay. Dok, yung mga panaginip nga rin daw po ba maaaring makatrigger ng wake-up stroke? Actually, yes. Kung yung panaginip mo is stressful or nakakatakot, di ba? Pwede. Kasi nandoon na yung mga factors na binanggit natin, sabayan pa ng pag nananaginip ka kasi parang totoong-totoo di ba? So, kung ano yung reaction mo, pag gising ka, ganun din pagtulog ka kasi akala mo reality. No? So, it may affect. Okay. At sino nga po ba, Dok, yung high risk sa wake-up stroke? Yung mga elderly nga rin lamang po ba? Lalong-lalo na yung mga nagtitake ng maintenance medicine or even yung mga Gen Z millennials natin, maaaring makaranas nga rin po nito? Although seldom, but meron pa din kung bad ang lifestyle ng mga Gen Z, no? So, kung at an early stage, may early age, meron na silang hypertension, may diabetes. So, yung may mga atrial fibrillation, yung mga matataas ang cholesterol. Ito pa, uulitin ko yung dati nating topic. So, kung kayo ho ay may lahi ng mataas na cholesterol, magpa-test ho kayo ng lipoprotein A. Hindi ho yan kasama sa natural na lipid profile. Kasi, meron hong cholesterol, which is lipoprotein A, hindi ho nakukuha sa pagkain. So, kahit na magandang lifestyle nyo, magandang kinakain ninyo, kung di galing sa namamana ho sa genes. So, hindi ho yan routine sa blood chemistry. So, makikita mo yung lipid profile mo normal. Hindi mo pinatest specifically ang lipoprotein A. Yung pala, yun ang mataas. Kaya dito nangyayari yung mga very healthy, so ang ganda ng katawan, nagte-treadmill, exercise, babalitaan mo biglang na heart attack. So, probably, it is one of the reason mataas ang lipoprotein A. And ang lipoprotein A ho, 10 times more sticky than an ordinary bad cholesterol, no? So, dehydration also, no? So, ayan ho, kaya uminom kayong maraming tubig, especially before sleeping. And yung mga thick blood, meron ng mga taong high ang hematocrit, yung mataas masyado ang pulang dugo. Siyempre, kung mas marami yung pulang dugo, mas siksikan ho sila sa ugat natin. So, hemoconcentration ang mangyayari. At lalo na rin ho, yung may mga history ng TIA or transient ischemic attack. Tandaan nyo, pag meron kayong transient ischemic attack, yung bang para kayong na-stroke, pero na-reverse din. No? So, TIA ho yan. Pero yan, babalik pa sa dati. But it is a signal na 1 week or more, you may have a totoong stroke. So, dapat magpagamot na kayo. Pag na-TIA kayo, huwag nyo nang hintayin ang totoong stroke na hindi na ho nare-reverse. No? Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, kung paano nga po ba maiiwasan ito at kung ano nga rin po ba yung dahilan kung bakit nga po ba nagiging madali yung
kakaroon ng blood clot sa madaling araw. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Meanwhile, Doc, may mga promo pa nga rin po ba tayong bagong i-offer ngayong bagong taon? Yes, no, yung ating buy 2 plus 1, yung ating detox at blood cleansing. So mafi-free nyo ho dyan yung ating vector scan, no. So aside from that, yung atin yung 1 week shot natin ng anti-diabetic and also anti-obesity. So once a week lang ho ang shot noon, but talaga hong siguradong bababa ho ang sugar ninyo at papayat kayo. Also yung atin soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap. So 5 plus 1 pa rin ho yan. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. Napakagaling ho niyang pambanat at pampaputi. Also yung atin drip. So, kahit di kayo nagpa-check up, pwede kayo magpa-drip. Kung gusto nyo all-in-one, power drip ang gawin ninyo. Also, yung ating beauty set. So, Love Your Skin, LUVURSKIN. So, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. And napakagaling ho nito magtanggal ng mga blemishes. At kahit few days pa lang ho, makikita nyo na ho ang effect. And of course, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, wala hong nagsabing sa mga nakatikim nito na hindi ho siya masarap kasi masarap ho talaga and masustansya. Kasi ho, it contains 15 powerful natural herb. No? Kaya ho araw-araw marami kaming testimony ho ng mga pasyente na gumaling sa kanilang mga or nakatulong sa kanilang mga comorbidities, no. Nakakababa rin ho ito ng sugar. So may pasyenteng pumunta sa clinic namin, hindi maibaba nung gamot niya, nung uminom siya ng kape namin, bumaba ang sugar. And also, ho kayo, bulk order ho kayo kung gusto niyo maka-discount at magbenta, no. Para may konti ho kayong additional income. Buy 10, discount of 50 pesos per box. Buy 20, discount of 90 pesos per box, and buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box, no? And yung atin libro, book 1 and book 2, release na po yan. So makiagaw na ho kayo sa market at yung una ho nating labas 100 pieces lang po, no? At ngayon ho halos sobra kalahati na ho ang nababawas, no? So lalo na ho yung book 2, Food 101, para ho itong Biblia ninyo when it comes to food, no? So kung kayo ho ay halimbawa high blood, tingnan nyo muna doon kung ano ang bawal sa inyo. And of course, Unveiling the Truth of Diabetes, which is book 1. Bakit umiinom ka ng gamot, di ka naman gumagaling sa diabetes mo? So diyan ho sa librong yang madi-discover ninyo kung ano ho ang totoong reason at root cause, okay? And para ho sa ating PRP, I forgot, no? Or para ho itong stem cell for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. So tulad ho ng CKD, osteoarthritis, at marami pa hong iba, pupunta ho kasi yung PRP doon sa part ng katawan na may damage bago siya pumunta sa iba. So cell repair niya ho yun. Kung tutubo ho ng new and healthy cell. So actually, babata kayo dito ng anti-aging. Although hindi naman yun ang target natin, kundi yung mga sakit ninyo. And ayan, for our social media, paki-like, share, and subscribe. I-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. At may maraming mga video ho tayo, no? Paki-share nyo po and paki-like para ho makatulong sa iba, no? And also, para ho sa mga gustong magpa-konsulta, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. At ang atin hong hotline, 0922-875-2899 and 0919-995-6168, 8546-9412. I repeat, 8546-92, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang wake up stroke, babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever.
forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sapang Pangkalusugan, Lunas, Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin wake up stroke. Ngayon naman po Doc, alamin nga po natin kung papaano nga po ba maiiwasan or maaagapan ang wake up stroke maliban nga po sa ugaliing mag-check ng BP bago matulog. Okay, so ngayon po na alam nyo nang mas madalas ho ang stroke na nangyayari sa madaling araw. So, ito ang mga sasabihin ko, dito ninyo i-focus for prevention, which is number 1, i-control nyo nga ho ang BP ninyo nighttime. So, kung matutulog na kayo, alam nyo mataas ang BP ninyo, you need to drink something for emergency to lower it down. Wag ho kayo matutulog na mataas ang BP ninyo. And kailangan ho i-check ninyo yung adequate hydration ninyo. So, alamin ho ninyo ang dapat kung ilang basong tubig kayo according to your weight, which is weight in kilos times 50 divided by 250. Ngayon, pag kulang pa bawa ng mga 3 baso, bago pa kayo matulog, unti-untiin nyo na ho na makomply yung kakulangan ninyo sa tubig. Kasi 8 oras ho kayong walang tubig. And proper timing ng medication. San ho, yung ininom ninyong panggabi ninyo, minsan masyadong maaga ninyong ininom. Halimbawa, alas 5 pa lang ng hapon, ininom nyo na. So, pagdating ng mga alas 10, alas 11, halos wala na ho kayong protection. And huwag kalilimutan ang gamot nyo sa gabi. Sometimes, yung mga long ang half-life na gamot na once a day, wag din ho kayong magtitiwala kasi sabi nila once a day, but when you check your BP at night, mataas na rin ho. Kumbaga, hindi rin ho inaabot ng 24 hours. So pagka ganun ho, kailangan may pansalo kayo na anti-hypertensive at night, no? And kung may sleep apnea kayo, i-treat nyo po yun dapat. And i-reduce ninyo ang inflammation and blood thickening. So, kung may mga blood thinner ho kayo, inumin nyo po yan. Malaki ho ang magagawa niyan sa prevention ng wake-up stroke. Kasi nga ho, mas malapot ang dugo natin sa gabi o sa madaling araw. No? Importante rin ba, Dok, na may katabi kang tubig sa
kama, 'di ba? Kapag matutulog. Yes, it will really help. Kasi pag nakita mo yun, you will grab the water para uminom. Para bang pag umihi ka, palitan mo yung ng water intake. Yes. Sabi nga natin rin kanina, Doc, 'di ba, maraming nangyayari sa madaling araw. Ano nga po ba yung nagaganap sa circadian biology natin kapag early morning? Okay, sabi nga natin between 3 hanggang 8 a.m. multiple system ho ang nag-shift simultaneously. Tulad nga ho ng sympathetic nervous system natin, nagse-surge, nagre-release tayo ng cortisol, at ang cortisol ho, ang effect nito, vasoconstriction. So ang effect ho, sisikip yung mga ugat natin. O tataas ho ang BP. Ganun din ho ang effect ng mga catecholamines, epinephrine or epinephrine. Lahat ho yan, nagre-release tayo pagka madaling araw. At bibilis din ho yung heart rate natin. And yun nga ho, ang BP natin tataas, no? And alam nyo naman ho na ang BP is not just high BP. Kung hindi, predictor ho ng stroke ang mataas na BP. Yung endothelial dysfunction ho also is worse sa madaling araw. Yung nitric oxide production ho natin ay lowest siya sa madaling araw. Ano ba yung nitric oxide? Ang effect ho ng nitric oxide is what? Vasodilatation. Nakarelax ho yung ugat. So pag kulang ho yun, sisikip ang ugat, no? So mas nagiging stiffer o mas matigas yung arteries. And yung atherosclerotic plaque, yung mga baraho, are more likely to crack pag kulang ho ang nitric oxide. Okay. Okay. At sabi nila, Doc, kapag daw gabi, mas concentrated din daw ang dugo natin. Ibig sabihin, mas malapot. Ganun ba? Yes. The answer is yes. Bakit? Yung platelets ho natin, mas nagdidikit-dikit sila pag madaling araw. Hyperactive sila. So, ang tawag doon, platelet aggregability, nag-agglutinate po sila. Tsaka may mga taong resistant sa aspirin. Di ho ba ginagamit natin ang aspirin as blood thinner? But may mga tao hong may aspirin resistance. And usually, mataas yan early in the morning or madaling araw nga ho. And yung atin hong coagulation is greater than fibrinolysis. Ibig sabihin ho, yung paglapot ng dugo o pagdidikit-dikit ng platelets ay mas marami kesa sa pagtunaw natin o fibrinolysis natin ng mga bleeding or clot. So ito nga ho, yung factor 7 natin sa clotting factor mas mataas. So meron hong natural clot breakdown. So ang clots po form faster and dissolve slower. Ayan po, mas madaling mag-form ng bara kesa ma-dissolve yung bara. No? Pero ang pag-inom natin ng gamot, yung mga iniinom nilang maintenance medicine, Doc, malaking factor din ba yan? Yes, no? Yun nga sinasabi natin, yung mga antihypertensive. Kaya inalis na yung mga short-acting meds, which is katulad ng mga Adalat. No, Adalat dati, no, na nilalagay pa nga sa ilalim ng dila pagka sobrang taas ng BP mo. Iniinom kasi yan 3 times or twice a day. So ang problema, yung compliance sa pasyente. So andoon yung nakalimutan yung panggabi, ayun, shoot up na ang BP. So gumawa sila nitong mga bagong pang high blood na once a day. But sabi ko nga, kahit na once a day yan, wag ho kayong magtiwala. Minsan ho, hindi rin umaabot ng 24 hours. So kailangan ho, mag-check talaga kayo ng BP. Kahit na ho itong mga long-acting. Kaya ngayon, puro long-acting na po ang ating mga pang-high blood. So, antiplatelets, no? So, single morning dose aspirin na pwede hong lax na rin pagdating ng madaling araw. Kaya minsan, nagbibigay din ng doktor, lalo na sa mga high-risk na pasyente, 2. So, alba, aspirin sa umaga, clopidogrel sa gabi. Kasi ho, katulad ng pang-high blood, minsan laps na ho paggabi at madaling araw. Yung Dr. Irene Lim's herbal coffee natin, Doc, paano nga po makakatulong para nga po maiwasan, maagapan itong wake-up stroke? Okay, so imagine ninyo pagising mo, wala na, nahirapan ka na magsalita, hindi mo na makontrol yung kamay at paa mo. So isang gabi lang mawawala ho yung kalayaan yung gumalaw, no? Ito ho ang wake-up stroke na pinag-uusapan natin na walang warning. So, pero may liwanag ho tayo sa madaling araw. Simulan niyo ho ang araw ninyo with Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Hindi lang ho kasi ito basta kape. Ito ay herbal powerhouse na nagpro-protekta sa puso at utak natin. Meron ho kasi itong 15 herbal ingredients na nagpapalambot ng mga ugat, anti-inflammatory,
proteksyon sa utak at puso. May L-carnitine din ho ito and Garcinia cambogia, tumutulong sa baradong ugat at smooth blood flow. May glutathione and marine collagen din ho ito. Aside from pampaputi, anti-aging ho siya, nakaka-repair siya ng cells, protection sa brain and heart. And may mga natural energizing life-boosting ingredients ito na so simulan mo ang araw mo na may mga kalakasan at proteksyon. So kasabay ng hydration at maintenance medication po ninyo, idagdag nyo na ho ang ating kape, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ang unang hakbang para labanan ang silent danger stroke ng madaling araw. Huwag nyo hong hintayin na maging late. Protect your heart, brain at buhay ngayon din po. Maraming salamat, Dr. Irene Lim. And muli, para nga po sa mga interesado, papaano nga rin daw po sila makaka-avail ng ating promo ngayong bagong taon? Okay, simulan nyo ang bagong taon ninyo ng tama. Give time and budget for your health. No? So, wag ho lahat-lahat puro sa mga ninyo, cellphone at computer. Magbagong buhay na ho tayo. No? Health is wealth. So, yung atin hong buy 2+1, so yung detox at blood cleansing, mafi-free nyo ho yung vector scan dyan, open pa ho yan. Yung drip, kahit wala kayong check-up, ay pwede ho kayong magpa-drip. Soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, napakabisa hong pangbanat at pampaputi. So, naka 5+1 pa rin po siya. Beauty set, love your skin, napakabisa hong pagtanggal ng blemishes sa face. Kahit ilang araw pa lang ho, manonotice nyo na po yung improvement. And yung atin hong kape, Dr. Irene Herbal Coffee, bumili ho kayo by bulk para ho maka-discount kayo. And buy 10 boxes, ayun po, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Yung mga elderly ho na hirap ng lumakad, ngayon pa lang ho, magpa-treatment na kayo sa amin para hindi ho kayo maging alagain at maging bedridden. Napakahirap po. Wala hong assurance na kayo may apo at may anak. May kanya-kanyang buhay na rin po yan, no? And walang operasyon tulad ng gallstone, kidney stone, barado ang puso. Meron ho tayong an invasive procedure para dyan. Yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, kukunin ho ito sa sarili nyo ring dugo at ibabalik ho namin sa inyo ang plasma ninyo. Nakasama na ho dun yung mga growth factors, which is yun ho ang magsa-cell repair, cell regenerate, and tissue healing sa inyo. Ginagamit ho ito sa mga damaged organ tulad ng CKD, osteoarthritis, pati ho Alzheimer's at Parkinson. So lahat po pupunta ho yan sa may damage munang organ ninyo before it goes to other parts of the body. And very effective po yan. Yung atin hong libro, Unveiling the Truth of Diabetes, and also Book 101, yan po. No? So makiagaw na po kayo. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels and TikTok, at paki-like and share niyo po ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. And do one good thing or deed a day makes this world a happy place. Maraming salamat nga rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about wake-up stroke. Huwag nga po nating kaligtaan na i-monitor ang ating BP at syempre magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista nang sa gayon mabantayan nga po natin, matiyak natin na in good health or in good condition nga po ang ating pangangatawan. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.